Kung meron kang nakarelasyon, ex mo ito, tapos nagkaroon ka ng isang memorable at napaka-gandang sex experience sa kanya, wag mo nang i-share to sa partner mo. And for today's video is let's talk about secrets. May mga sikreto pa ba kayong hindi nababanggit sa inyong mga karelasyon? Conventional wisdom dictates that lying is bad. Lying sa isang kaibigan ay worse at lalong mas masama kung ikaw ay nagsisinungaling doon sa iyong lover. But lying and secrets are two different words. Minsan, ang pagtatago ng sikreto ay smart way or healthy way para sa isang relasyon. Lalo na kung ito ay nakaraan na at nangyari ito sa inyo nung wala pa yung mga kasama nyo ngayon sa buhay nyo. Pero sa isang banda, may mga bagay talaga na nangyari sa buhay natin na mas mabuti na lang na itago na lang natin pansarili. Ano-ano ba dapat yung mga bagay na hindi na dapat natin binabanggit pa doon sa mga kapartner natin? Number 1 dyan, ang inyong sexual history. Aminin natin sa hindi, may mga bagay talaga tayong hindi natin ikikwento ng buo doon sa mga kapartner natin at choice natin yon. For example, minsan sa buhay mo, nakapagpa-test ka ng STD testing because nagduda ka doon sa minsang nakaniig mo. Yung mga ganyang bagay, hindi na dapat natin yung kinikwento sa mga kapartner natin. Dahil unang-una, wala namang benefits ito sa relasyon nyo. Yung mga ganyang history, dapat off limits yan sa mga kapartner ninyo, lalo na kung napipredict ninyo yung pwedeng maging resulta nito sa inyong dalawa. Number 2, your single secret behaviors. Aminin natin sa hindi, di ba? Meron tayong mga weird na mga pag-uugali pag mag-isa lang tayo. Minsan may mga ginagawa tayo sa sarili natin na tayo lang ang nakakaalam. It's totally normal. Huwag kayong mabahala dahil lahat tayo may ganyang pag-uugali. Minsan naman, pag ikaw lang, nanonood ka ng TV nang naka-underwear ka lang kasi wala ka namang kasama. Mga ganyang bagay, keep that to yourself dahil hindi naman yan makakatulong doon sa mga partner natin. Another thing, you dislike one of their family members. Minsan, kamag-anak, kaibigan, minsan may ayaw tayong tao na malapit doon sa kapartner natin na hindi na dapat natin sinasabi doon sa kapartner natin. This secret is one of the hardest secret to keep. Hindi na natin dapat sinasabi yun as long na hindi mo naman sinisiraan or pinapakitang hate na hate mo yung taong ito, it doesn't matter. Kasi baka mamaya mag-backfire yan sa'yo at ikaw pa yung magkaroon ng malaking problema na mag-start ng pag-aaway ninyong mag-asawa. O kailangan kahit meron kang kinaayawan sa isang family member niya, pakita mo pa rin yung pagiging supportive mo doon sa taong ito. Isa pang sikreto, you think one of their friend is hot. Kung attracted ka isa sa mga kaibigan o close friend ng partner mo, better na gawin mong sekreto na lang ito. Hindi mo yan maaalis kasi minsan, meron talaga silang mga kaibigan na nasa tingin mo ang ganda-ganda, ang gwapo-gwapo. Yung mga ganyang bagay, mas mabuting gawin mo na lang sekreto as long na alam mo naman yung limits mo. At syempre, kaya mong pigilan yung sarili mo kasi once na nabanggit mo yan sa partner mo, hindi mo maaalis sa kanya na kahit konti magkaroon ng insecurity and jealousy yan. Another thing na sekreto, spending your own money. Aminin natin sa hindi naman natin lahat sinasabi sa mga kapartner natin kung ano yung mga pinagbibili natin dun sa pera natin. Nagkikwento tayo mga bagay na gusto lang nating ipaalam sa kanila. May mga time na gumagastos ka doon sa pera nyo or pera mo nang hindi mo pinapaalam sa partner mo, especially sa mga babae. Kapag bumibili sila ng mga expensive things, bags, jewelry, shoes, clothing, yan. Kikwento sila sa mga partner nila pero hindi nila sinasabi lahat ng detalye. Sa mga boys naman, kapag may pinagagastos lang silang iba, sinasabi lang nila dito yung mga bagay na gusto nilang ipaalam doon sa kanilang mga asawa or girlfriend. Wala namang masama doon. It's totally normal. Kasi alam mo na pag mahal yun, alam mong hindi ka papayagan. Kaya better na gawing sikreto na lang ang mga ito. Hindi naman talaga big deal yun. As long na ginagamit mo naman ito pansarili mo para sa pamilya nyo at hindi kung saang bagay na pwedeng makasira ng relasyon nyo. Another secret, anything na negative na sinasabi ng friends and family mo doon sa kapartner mo,
hindi mo na sinasabi, syempre doon sa partner mo, which is totally normal. It is best na hindi na natin sinishare yung mga negative reactions ng family and friends natin doon sa mga kapartner natin. Dahil hindi naman makakatulong ito para sa kanya. This is painful and hurtful comments na pwedeng pagmulan pa ng issue between you and your partner. At pwedeng magamit ang mga ebidensyang ito para atakihin niya yung pamilya or yung kaibigan mo na may sinabing negatibo sa kanya. Wala naman siyang magigain. Ano ba yung magigain niya kapag nalaman niya yung mga negative comments about doon sa kanya? Diba? Wala naman. Another thing, you had a better sex. Kung meron kang nakarelasyon, ex mo ito, tapos nagkaroon ka ng isang memorable at napaka-gandang sex experience sa kanya, wag mo nang i-share to sa partner mo. Lahat tayo iniisip natin kapag nasa isang relasyon tayo, gusto natin tayo yung best para doon sa mga kapartner natin. Best even pagdating sa kama. Gusto kasi natin tayo yung best lover, di ba? At kailangan kalimutan mo lahat ng nakaraan mo kapag kasama mo yung partner mo. Hindi magandang malaman niya pa na meron kang isang maganda na sex experience sa mga past relationship mo. Just tell them they are the best you've ever had. Para mas tumaas yung kanyang self-esteem at mas lalong galingan niya pa yung performance sa kama. Last one, reminiscing your ex. Yung tipong nami-miss mo or naaalala mo yung partner mo or meron kayong mga ginawa together na kinikwento mo pa doon sa current partner mo. Hindi magandang i-share natin yung mga ganitong pakiramdaan dahil painful ito at very offended to sa parte nila. Or, ikukumpara mo yung ex mo doon sa current partner mo. Big no yan. Gawing mong sikreto yan. Pansarili mo na lang kung nakikita mong mas higit yung ex mo doon sa present mo. Alisin mo na sa isip mo yon. Instead of gumawa kayo ng mga memories at mga shared interest ninyo. Na bagong alaala na yun lang magiging topic ninyo sa tuwing nag-uusap kayo. Hindi pwedeng nai-involve yung mga exes natin doon sa current partner natin. Like, si ganito, ang galing magluto eh. Si ganito, nagpunta kami dyan sa place na yan. And it was really nice place. It was very memorable para sa amin. Hindi tama yun. So, gawing mong sikreto yan. Kapag naaalala mo yung ex mo, sarilinin mo na lang. Huwag mo nang ikikwento doon sa partner mo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video po doon sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng videong ito. Once again po, palagi kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!